A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa oras na ito mga kapatid at mga kababayan ay muli po magbabalik ang Tutok Islam para sa inyo. At gaya po ng dati ay tayo muna ay babati sa mga ating mga tagapagtaguyod at mga subscriber, ha? At lalong-lalo na doon sa mga tagapanood ng ating mga video. At siyempre ay hindi natin sila pwedeng kalimutan sapagkat sila po ang bumubuhay ng ating programa o channel sa ating YouTube. At ganoon din na gaya rin ng dati, no? Ay ating babatiin ang ating mga kaibigan, ha? Yung mga kapatiran natin sa buong mundo, lalong-lalo na doon sa Pilipinas. Doon sa kanilang mga pamilya, no? Sa kanilang mga pamilya, mga kamag-anakan, no? Mga kaibigan. At siyempre naman dahil doon sa ating mga pinaka-the best na mga kaibigan, no? Walang iba kundi sila si Yusuf Lapitan, at Jun Obrero, Abdul Malik Carpio, direktor ng Islam in Action. At sila po yung kinatawan dyan sa Metro Manila, Islam in Action. At siyempre naman doon sa Pangasinan si Muhammad Salva, alhamdulillah. At talaga masigasig itong si Muhammad Salva sa kanyang pagdadawa dyan sa Pangasinan. Let us rejoice in Thee. This is the day of praise. Let us rejoice in Thee. This is the day of praise. At yun ang kagandahan bilang isang manampalatayang Muslim ay ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang isang may kaalaman at may kakayanan na magpalaganap ng Islam sa inyong lugar. Abay, wag po ninyo itong ipagkait sa mga taong nangangailangan ng kalaman o yung mga taong dapat nating bigyan ng kalaman o paratingan ng kalaman ng ating panampalatayang Islam. Dahil po ito po ang ating rights, no, sa kanila. Dahil po kung tayo man ay nagpabaya sa ating lugar na mayroon naman tayong kakayanan at sapat na kakayanan, no? Kaalaman na may kakayanan iparating, no? Ipalaganap ang Islam sa inyong paligid, sa inyong tahanan, sa inyong mga kamag-anakan, kaibigan, kakilala, no? Ay wag po niyong ipagkait sa kanila sapagkat ito po ang ating rights. At doon po sa mga nagbabalak na gustong matuto, no, magdawa, aba, sikapin ninyo mga brother, no, yung doon sa mga bagong yakap sa Islam, aba, ay wag po ninyong tigilan ang inyong pananabik, ang inyong gustong matutunan ang pagdawa. Abay, napakahalaga po ito sa ating buhay. Dahil po ang kagandahan dito, dahil sa baguhan pa lamang, no, at ito'y sobrang napakapusok, gagaya ko rin dati nung ako'y bagong yakap sa Islam, aba,
ay gusto ko ay araw-araw na dawa. Bawat katabi kong mga hindi pa mga Muslim, ay talagang ay makakatikim siya ng aking bagsik sa pagdadawa. Bagsik dahil nung una ako ay nagpa-practice lamang, doon ako natuto. Yun lang ay talagang magpursige tayo at yung ating pagdadalawang isip, una siyempre mahihiya ka, ay natural lamang yan, brother, no? Dahil pag yung pagkahiya mo, pag yan ay pinabayaan mo, ay talagang hindi ka matututo. No? Practice lang yan, practice, no? Practice lang. Ay kung hindi mo kaya, ay marami ditong gustong magturo sa iyo. Karapatan din namin na matuto ka, naturuan ka doon sa mga baguhan pa lamang na gusto matuto magdawa. Ay wag niyong palapasin. Marami diyan na gusto magturo na hindi niyo lang alam na dahil siyempre kayo mismo ang magpursige, maghanap ng gusto nyong magturo sa inyo ng pagdadawa. Madali lang po yan. At siyempre naman muntik natin makalimutan si Silso Abinyo dyan sa Ormoc City. Itong si Silso Abinyo ay kinukumusta niya ako doon sa aking messenger. Alhamdulillah. Brother Silso Abinyo, kumusta din dyan, naway nasa mabuting ang kalagayan, at naway alisin na Allah subhanahu wa ta'ala itong pandemic na ito na talagang kumikitil ang buhay, kumikitil ang buhay, napakarami ng kinitil ang buhay nitong pandemic na ito na COVID-19 na nalasa dito sa ating mundo. Gaya ng dati po ay magsama-sama tayong manalangin, no? Na ito'y alisin ang dakilang tagapaglikha dahil ito po ay talagang salot, no? Ngayon at talagang marami na pong apektuhan ang bansa. Marami na. Ang iba nga ay nagsara ng mga kumpanya at doon nga ay marami pong mga tao ngayon o trabantin na talagang wala ng trabaho at wala ng kinikita. Kaya po sa inyong panalangin, malay po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, isa sa atin ang dinggin dadakil ng tagapaglikha, sa inyong pagsusumamo, at pagpapatirapa, at yung matimtima na panalangin na paghinahilingin ng dakilang tagapaglikha na alisin na itong nanalasa sa atin na pandemic sa ating mundo. Dahil po pag hindi tayo magtulong-tulong mga kapatid at mga kabayan, naku po, ay sigurado ako ay walang mangyayari sa atin pag tayo nagpabaya sa ating sarili. At simple naman dyan sa Islam in Action, Saudi Arabia, kay Muhammad, kumusta ka dyan? At tila bagay hindi mo yata na pinapanood ngayon dyan, ikaw pa lang yata hindi nanonood sa aking mga palabas dito sa YouTube, sa aking mga video. Panoorin mo naman, brother, yung kinatawan dyan, sa Saudi Arabia, Islam in Action, brother. Buksan mo po ang aking YouTube at panoorin mo. Bago mo panoorin, mag-subscribe ka muna. Parami na po ang nag-subscribe sa akin, ay maraming salamat sa inyo sa inyong pagtangkilik sa aking channel, sa aking YouTube, mga tagapag-subscriber, salamat sa inyong lahat. At sila naman, inulit ko, ay binabati ko rin yung mga tumatangkilik at nanonood sa aking videos dito sa aking YouTube. At siyempre, patuloy lang po kayong manood, patuloy kayo mag-subscribe, patuloy kayo manood. Dito naman sa aking programa sa YouTube naman, mayroon kayong makukuha na kaalaman sa inyong panampalataya at sa aking panampalataya. Dito naman po magtanong kayo sa aking mag-message kayo sa aking messenger at dito natin sasagutin, ila-live natin dito. Dito natin sasagutin sa ere, Kaya wag po kayo magtubili, wag kayo magdadalawang isip,
mag-message na kayo. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Mag-message kayo. Mamamaya po ay aking pong ilalagay sa screen yung aking account sa Facebook at sa Messenger para po madalhin nyo akong mapadalhan ng mga mensahe ng mga katanungan mula sa inyo. Children are wearing you. Simple naman, at muntik ko na makalimutan yung Islam in Action Qatar, dito sa Qatar, 10 ng aking mga kasamahan dito, sila si Secretary Barlungay Maximo, siya po ang aking secretary dito sa Qatar, Islam in Action. At simple naman yung aking mga tresorero, si Romel Estelore, at si Omar De Castro. Bright colors fill the street. At simple naman, wag natin kalimutan na aking vice presidente, si Faisal Peña. Siya po isang engineer, alhamdulillah, engineer, vice president engineer Faisal Peña. The faces full of laughter, the pockets full of sweets. At ganoon din naman, doon sa aking mga board member ay binabati ko rin kayo. Inshallah ay nasa mabuti kayong kalagayan at malusog na pangatawan, at lumayo sa inyo ang mga karamdaman at ilayo kayo sa mga lahat ng mga pagsubok at mga itong mga siyempre yung mga sakit sa atin dumarating sa atin, inshallah ay tanggalin ito at maiwasan natin. Rejoice in Him. This is the day of At rain. kaya po ng dati ay maya-maya po ay magbabasa tayo ng mga ilang mga tanong mula sa Messenger. Abay, huwag natin kaligtaan yan. Ito po ang layunin ng ating group, ating programa ngayon na sagutin natin yung mga katanungan ng mga nagtatanong doon sa Messenger. Gaya na natin sinabi ko kanina, yung mga nagtatanong sa Messenger ay dito natin sasagutin ngayon. Let's fast rejoice At in inshallah, doon sa aking mga kasagutan, ay ito ay nagbumula pa. Nagbumula pa sa ating mga butihing mga ustad, At mga ganyan talaga naman ay sila po ay talagang ating mapagkakatiwalaan sa pagganitong mga kasagutan. day. For this is the day of rain. At simple naman ay binabati ko dyan yung mga Rosal family dyan sa buong mundo. Inulit ko yung mga Rosal family. Inshallah ay alam nyo ba na ang Rosal family, yung Rosal ay ito'y nagmula sa Cebu City. Ang lahat po ng Rosal ay mula po sa Cebu. Yan po ang history ng mga Rosal. At ito pong 10 magkakapatid na Rosal, ito po lumaganap. Nagkanya-kanya po sila ng lugar dito sa buong Pilipinas. Mayroon pong 10 sila magkapatid. Sila po ay kasi nung unang panahon ay uso po nung una yung adventure. Yung talagang paglalakbay nila na hinaghahanap sila ng ikabubuhay. At kung sila doon umasinso, ay doon sila manatili. At simple naman pagka sobra-sobra na ang kanilang kinikita, ay yung kanilang mga kapatid at kamag-anak ay kanilang tinatawagan. Now, doon din sila pumunta. So, nung unang panahon po ay uso po yan. Yan po talaga ang gawain nung panahon. At yun po yung aking, yung lolo ng aking lolo ay napunta po sa Masbate. Kaya ako po ay taga Masbate na Rosal. Yung tatay ko po ay sa Masbate, doon pinanganak. At ako doon po rin sa Masbate pinanganak. Abay kami po ay mga Masbateño na mga Rosal. Kaya yung mga Rosal dyan sa buong mundo ay kung sama kayo panig sa apat na sulok ng mundong ito. Kung kayo may inabot ng aking panawagan o aking pagbati, kung kayo may inabot ng tanghali, magandang gabi, magandang umaga, abay yun na yun. Doon ako. Kaya po ito po si Muhammad Romulo Rosal po ay bumabati sa lahat. Kung sama kayong dako ng mundo, abay bahala na kayo kung saan man kayo naroon.
Kaya dyan po sa Pampalay, yung mga Estilyore dyan, abay, talaga namang isa po sila sa mga tumatangkilik din sa aking video. Wala silang sawa sa kapanood ng aking mga video. Mosques are full of worshippers in Rome. At dyan din po sa Mascap, Barangay Mascap, binabati ko rin po sila dyan, yung aking pamilya dyan, bay, talaga naman, aking mga kaibigan dyan, sa mga Sunyo family, ni Casio family, abay, binabati ko rin kayo. Straight and neat, the Lord they remember. At dyan po sa Novaliches, yung mga Rosal dyan sa Novaliches, abay, binabati ko rin kayo. They repeat, their hands are raised to the sky. Kaya po doon sa ating mga nagbabasa sa atin, yung mga baser, ito, sabihin natin, itong si Diaz, no? Ito si Diaz at si Mark Capule. Suffocate and Itong aking mga matitinding mga baser sa aking video. of this place. At okay naman at isala ay sila po ay talagang magigiting na talagang magaling sila sa larangan ng ganitong mga pangrelihiyon na usapin. Forgive us. Ay siyempre naman ay sila hindi magpapatalo, kaya diyan po sa mga ganyang argument, no, debate, ay wala pong nananalo diyan. Walang nanalo, walang nanalo at walang talo. Staying true. Mahirap naman yata 'yon, walang talo, walang nanalo. Ano 'yun? Let us rejoice in Thee. Sino nanalo doon? Versus lang ang nanalo. This is the day of praise. Abay ay o nga pala, no? At talagang lumalalim na ang gabi at humahaba ng oras, dahil baka mamaya ay maubos ang ating oras doon sa ating pagbati sa mga ating mga kaibigan. At siguro naman sapat na siguro 'yon, no? At kung sino mang nakalimutan na hindi ko nabati, abay ay pasensya na po. Kayo na po ang balang umitindi sa akin. Let us rejoice in Thee. This is the day of praise. Kaya po doon sa kay Brother Diaz, no, at sinabi niya kasi sa akin, no, doon sa katanungan niyan, kung ang banal na Quran daw ay isang totoo, totoong galing sa totoong salita ng Diyos, at yung ito'y galing kay Allah. Abay, noong unang panahon, bakit daw noong unang panahon? Ito'y sinunog yung banal na Quran. Ito sabi niya, ito'y sinunog nung panahon ni Uthman. Nung panahon ni Uthman. Kung inyong nalalaman, alam niyo yung panahon ng Ottoman Empire, doon sa lugar na ito, doon po yun na naganap yung pagsusunog sa mga Quran. Ito yung tinatawag na Ottoman Empire noong panahon. At doon nga, kasi noong panahon, abay, yung mga kasamaan nung panahon ng mga galing na mga itatawag dito yung mga scholar, no, ng Islam, abay ay kanilang nalaman na ang Quran ay nabahira na. Mayroong mga iilang mga kalaban ng mga kritiko ng Islam na gumawa rin sila ng sariling Quran. Take out your mobile phones, please. And do this with them. At doon nga ay nalaman ng mga ating mga tagapagtikilit, yung mga tagapangalaga ng ating banal na Quran, abay nalaman nila ay mayroong isang peke na Quran, at ito'y dumami. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ito'y dumami. At halos ito'y halos lumanagap na sa buong bansa. It's amazing from up here. Take them out. Kaya ang ginawa nung panahon, no, sa panahon ni Uthman, abay ito'y ang lahat ng mga Quran, ang lahat ng mga Quran ito'y inipon, no? Inipon ito.
di-recall, lahat ng mga Quran ng panahon ay inipon ito. At doon ay kanya-kanya itong siniliksik, sinuri ito. At nalaman nga ito na mayroong nga talagang mga fake na Quran na lumabas noong panahon. People are giving charity. At ang ginawa nga nung panahon ni Uthman ay yung mga fake na mga Quran ay sinunog, no? Sinunog. Pero yung mga original na mismo na Quran ay hindi sinunog. I'm helping those in need. Doon naman kay Diaz, ay sinabi niya ay lahat na ng Quran sinunog. Lahat ng Quran sinunog. Sabi niya, kung ito daw ay salita ng Diyos at galing sa Diyos ninyo, kay Allah, abay bakit sinunog? In giving the At mayroon pa siyang kunting pangungutya at natawa pa siya. competing. Today there Tama is nga naman siya, no? Mayroon siyang punto doon na sinunog nga naman. Sino ba na? Siyempre, ay inaamin natin yan. Hindi naman natin yan na ito itinatanggi. Talaga noong unang panahon, Mr. Diaz, Brother Diaz, kung nakikinig ka o kung mapanood mo itong video ito, ay totoo yung sinasabi mo na ang Quran ng panahon ay sinunog talaga. Pero ang sinunog ay yung fake, yung hindi totoong Quran, no? Kasi noong panahon nga, ulitin ko, maraming gumawa ng Quran, no? Na tao gumawa, hindi ito'y galing sa tao na ginawa, man-made na Quran. Ito yung ginawa nila para sirain lamang yung totoong Quran, no? Para mawala nga yung katotohanan. no grief. Oh, let us rejoice in Thee. This is the Pero yun nga ay talagang hindi siya nang tagumpay, no? Dahil kaya yan sabi ko dati, ang Quran po ay hindi po natin pwede itong sirain, no? Ibig sabihin doon, yung katuruan at kautusan ng dakilang tagapaglikha ay hindi po natin itong kayang sirain ni ninuman. Dahil bakit po? Ang Quran po o ang Islam po ay kinumpleto na. Ito'y mayroong mga haligi, na hindi pwede itong tibagin na kahit sino mang malalakas na kalaban. day of praise. Dahil po ang Islam po ay subok na. Ilang milenyo na, ilang daon at ilang libong taon na ang nakaraan na yan palagi ang ginagawa nila na siraan nila, at talagang pinag-isipan nila at kanilang pinag-aaralan na sirain ito, at ngayon nga ay hindi ito masira-sira. Imbis na masira ay lumaga na po sa buong mundo. At hindi lang yan, at dumami ang mga kamusliman sa buong mundo. Let us rejoice in Thee. At ito nga ngayon, no? At nambiron ngayon na spreading yung mga yumayakap, at dumadami po, lumaga na po, ang mga tao ngayon, no? Ang lahat ng tao sa buong mundo, ay nagising na sa katotohanan. This is the day Na marami na po ngayon ang yumayakap, mga artista, mga astronaut, doktor, lahat po, yung mga pinakamagaling na tao ay talaga pong yumayakap ngayon sa Islam. of praise. Kalima. Kaya nga hindi po ito mapigilan ni Numan na marami talaga yumayakap nito ngayon. Walang sino man makapagpigil sa taong gustong tumahak sa tunay na landas, at ito ngayon, yung Islam po ang tunay at totoong katotohanan na tuwid na landas. Dahil nga, sabi nga, ito'y kinumpleto na ng dakilang tagapaglikha. Na pag sinabing kumpleto na, ay wala pong sinumang taong o sinumang pinakamalakas na tao na gustong sirain ng Islam, ay wala na pong makakasira nito. Tanging nag-isa lamang ang pwedeng magbago nito. Sino yon? Ang dakilang tagapaglikha, na si Allah. Kaya po mga kapatid at mga kababayan, no, ito po ang katotohanan at kung kayo po ay naggusto yung magsaliksik sa aming panampalataya, ay welcome po kayo at hindi po kayo pinipigilan, sapagkat itong reliyong ito ay para sa atin ito at hindi para sa akin, para sa kanya, para doon, ito'y para sa lahat. At doon nga sa katanungan, no, isang brother na nagtanong sa atin ay mula sa Samar, taga Samar siya, at hindi lang siya napakilala, baka ay hindi ko alam kung ayaw niyang ipakilala ang kanyang sarili,
Siya ay taga Samar. Ang kanyang katanungan, no, ay nga pala ay mag-umpisa siya nga pala mag-umpisa pala tayo ng ating mga ngayon pala mag-umpisa tayo ng pagbabasa ng mga katanungan sa pamamagitan ng Messenger. At ito nga ay isang katanungan ngayon, no? Actually maraming katanungan ito at siyempre naman ay wag natin hindi natin maubos ito pagsagot dahil marami siyang katanungan, hindi lang isa. Aba, siguro mga walong tanong ito. Ay siyempre naman ay maiksi ang ating oras. Abay siguro isa, dalawa hanggang tatlo lang tayo na po natin sagutin. La ilaha. Kaya nga ikaw taga Samar, brother, ay makinig ka, inshallah ay mapanood mo ito. At kanya pong katanungan ay kung ang Islam po daw, sabi niya kung ang Islam ay relihiyon ng Diyos, bakit daw ay maraming taong sumusuway dito, maraming Muslim na sumusuway, maraming Muslim na gumagawa ng mga baluktot na gawain, pagtitinda ng sabo, mga malaswang DVD, at pumapatay ng tao, ibig sabihin dito, kung talaga ito daw ay ang Islam ay totoong tunay na galing sa Diyos, abay bakit mayroong mga ganitong mga tao na sumusuway? Brother from Samar, ay ito po ang kasagutan natin. Alam nyo, brother from Samar, abay tayo po mga tao sa buong mundo, no? Ay magkaiba po ang Islam at ang tao. Kung sabihin natin na ang Islam ay nagtuturo ng katotohanan, ng kabutihan, at ito'y itinuro ng mga magaling na pantas ng Islam, ay ang tao po ay hindi po natin makuha at mataros ang kanyang pag-iisip dahil may kanya-kanya po tayong pag-iisip at paniniwala. Dahil nga po ay ang tao ay talaga ang tao ay may kalayaan, no? May kalayaan na gumawa ng mabuti at kasamaan. Bright colors fill the streets. The faces full of laughter. Na kahit po na alam na niya na masama ang kanyang ginagawa, abay ay alam niyo man na si Satan, no? Ay talagang laging nakakabit sa tainga natin ang Satan. Na tayo binubulungan na gumawa ng kamalian ng kasalanan at suwayin ang mga turo ng mga nakataas sa atin. Sa Islam po, brother from Samar, no? Talagang hindi po itinuro yung mga kasamaan, no? Katulad halimbawa ay saktan mo yung tao, manakit ka ng tao at saktan mo ang sarili mo, dahil dito po mismo nga po yung mga hayop ay hindi po ito pinahintulot na saktan, no? Ay tinuro ng sa Islam na kahit hayop, kahayop ka man, o hayop man yung kasaktan mo, o hayop man makita mo nasaktan mo, kahoy man yan, damo, ay ito'y pinagbabawal. Ay biro mo man naman kahit kahoy pala, mga kahoy, mga puno, no, na may buhay, ay hindi mo kaya itong sirain. Pinagbabawal ito sa turo ng Islam. At lalo na ay siyempre tao pa kaya, ay doon nga sa tao, doon nga sa mga halaman, no, na may buhay, mga puno, sa mga hayop, ay pinagbabawal nga at hindi mo pwedeng galawin o saktan yung mga yan. Sa tao pa kaya na gagawin mo? This is the day of rain. Let's fast rejoice. Naturalmente lang talaga yan na sa tao talaga, no, na nagkakamali talaga at hindi natin maiwasan yan, no? Dahil ang tao po at ang Islam ay magkaiba po ng kanilang kahulugan. Dahil ito po ngayon ang pinaka-masaklap ngayon na diskriminasyon, lalo sa mga hindi pa mga Muslim, na pag sila'y nakakarinig ng Muslim, abay masama na ang kanilang pag-iisip. Pag
ang isang Muslim ay gumawa ng masama at nahuli ng pulis, abay ang sasabihin agad, si Muslim, si Muslim nagnakaw, pumatay, ganito, nagsabo, nagbinta ng sabo, bakit itong ganito palagi ang mga nakagawian ng mga otoridad na nakakahuli sa mga kamusliman na gumawa ng ganitong mga kaharasan? Agad-agad ay babanggitin nila ang Muslim. Bakit hindi banggitin yung kanyang pangalan? May pangalan yan. Abdullah, Muhammad, Pale, ganyan. Yusuf, may mga pangalan yan. Hindi porket Muslim walang pangalan. Ang tanong dito, pagka yung Christian ngayon, pag Christian ang mahuli, bakit hindi banggitin yung reliyon? Ba't hindi sabihin na, si Christian, nakapatay, nagnakaw, nagsabo, nahuli si Christian, nahuli nagsabo. Dapat ganoon din sana ang pagkasabi. Ika nga, ang ibig sabihin ko, pantay-pantay naman sana. Ay ang kaso, itong si Muslim ay hindi alam pangalan, at dapat sana, kung hindi alam pangalan, pero malabo naman yata, imposible naman, ikaw humuli sa Muslim, hindi mo alam pangalan, alam po ninyo, ang una-unang ang isang otoridad na huhuli niya ang suspect, pag ito'y nakuna na niya, unang-unang kunin niya yung pagkilanlan ng taong ito. Kaya imposible hindi niya alam na ang pangalan ng taong ito ay halimbawa ay Muhammad o Abdullah. Kaya doon lang ay ang nakagawian ng mga ganitong mga nakagawian Muslim na gumawa ng masama ay Muslim na ang pangalan. At yan po sa mga wala na hindi nakakabatid na ang Islam, ang Muslim po ay iba po. Pag sabing Muslim, pangkalatan po yan. Ang ibig sabihin ng Muslim po ay yaong sumusunod sa mga kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Yun po ang ibig sabihin yan. Kaya hindi po basta-basta magbanggit ng Muslim ng ganyan na hindi mo alam ang kahulugan ng Muslim. Kaya nga po doon sa mga otoridad kung sinong ka man dyan, kung sinong kung mayroon ka nahuli na Muslim, banggitin nyo ang pangalan. Huwag yung kanyang yung kanyang yung uri niya na pagkatao. Samantala pag Christian nahuli, si Pedro nagnakaw, si Juan ganito nahuli nagsabo, nagmariwana, si Julius ganyan, may pangalan. Pero pag ang Muslim nahuli, Muslim lang agad ang pangalan. Yun po ang pinakamasakit, no? Lalong-lalo na ngayon ay mayroon silang ginawa ngayon na isang batas ngayon, isang bill ngayon na yung anti-terror bill. Ay yung pong isa na kalungkot ngayon dyan, na kapag iyan na pirma ng Pangulong Duterte, ito ngayon ay mangamba ngayon ang buong kamusliman sa buong Pilipinas. Kaya po bago po pirma ng Pangulong Duterte, isala ay ripasuhin niya ito at kanya itong pag-aralan ng gusto na walang madamay ng mga inosente. Dahil baka mamaya kagaya ng sinabi ko, mamaya ay nagsasala tayo, nagpatuwad-tuwad tayo sa masjid sa bahay mo, at tas bigla ka lang hablutin, nagsasala ka at hulihin ka, pusasan ka at dalhin doon sa presinto at magbibintangan ka na ikaw ay terorista. Subhanallah. Yan po ang talagang napakasakit kung ito may mangyari sa atin, no? Lalo sa atin tayo, lalo na pag may pamilya ka na ganito ang gawin sa'yo, iba pa naman ngayon ang batas ngayon, no? Hanggat hindi ka at hindi ka naabsulto sa pagparatang at pagbibintang sa kanila na ikaw ay terorista, manatili ka sa kulungan. Nobil ito,
At walang hindi ka pwedeng magkumuha ng abogado. At walang warrant, ha? Kailangan na pag ang masakit dito, ang pinakamasakit dito, halimbawa ay pag ikaw ay pag-initan ka ng kapitan sa inyong baryo, abay bigla ka lang ituro sa mga pulis at sa mga sundalo na ikaw ay isang terorista at gumagawa ka ng mga papuputok, pambabomba. Ito'y isang napakadagok sa atin ngayon ng mga kamuslimang sa buong Pilipinas. Children are wearing new clothes, bright colors fill the At ay baka mamaya itong anti-terror bill na ito, baka mamaya ito pa ngayon ang magbalik naman uli sa pagrebelde ang mga kamusliman sa Mindanao. streets. Inshallah, na wag naman sana mangyari ito, no? At ay dalangin natin sa dakilang tagapaglikha na ito'y maging mas maayos, no? Bagamat ay kami pong mga kamusliman sa buong mundo, sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang aming pong hangarin ay kapayapaan po. Wala po kaming inisip na iba kundi maging mapayapa ang bawat isa sa atin. Faces full of laughter, but Dahil po kami mga kamusliman, ni minsan ay hindi po kami gusto. Ayaw po namin ng kaguluhan. Ayaw po namin ng karahasan. Dangan nga lamang mismo ang karahasan ang lumalapit sa amin. Kaya kami napipilitan na ipagtanggol lang aming sarili. it's full of sins. Let us rejoice in Him. Dahil nga doon sa mga paratang na yan na masasama kami mga kamusliman. Kaya doon po kami na umiinit ang aming puso at isipan. Pag kami narinig na kami pinapartangan na kami mga Muslim ay masama. Kaya po doon kay brother from Samar, yung po ang kasagutan namin brother, no? Doon sa katanungan mo na kung bakit kung ang Islam na reliyon ay ito'y galing sa Diyos, at nagtuturo ito ng kabutihan, bakit ang mga kamusliman ay gumagawa ng mga kasamaan? Pagbibinta ng shabu, pagbibinta ng mga malasang panurin, pumapatay, pupugot ng ulo, brother na from Samar, ito'y hindi ito itinuro. Ito hindi ito itinuro kailanman, sa aming panampalataya. Ito po ay kagustuhan ng isang bawat tao na doon siya lumagay, no? Ito hindi kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. At ito hindi rin kagustuhan ng relihiyon ng Islam. Ang tao po mismo ang gustong lumagay siya sa mga ganyan. Siya ang gustong lumagay na siya mapasama. Ganun po 'yon. Kung ang tao po ay gusto niya mapalagay siya doon sa pagkabutihan, sa paggawa ng kabutihan, doon po siya. Ang tao pong ang gustong lumagay sa kasamaan, paggawa ng kasamaan, ay doon po siya. Wearing new clothes, bright colors fill the Kaya po sa amin pong panampalatayang Islam ay walang puwang po sa amin ang gumawa ng kaharasan. Ang amin po dito, ang katotohanan po sa amin ang gusto namin ay kapayapaan. streets. Dahil nga po ang Islam, ang meaning ng Islam, ang ibig sabihin ng Islam ay kapayapaan. Faces full of love. Dahil ito'y mula sa salitang salam, na ang ibig sabihin ng salam ay kapayapaan, kaliwanagan, katotohanan. The book is full of sins. Kaya po ang reliyong Islam, ito po ay pagsunod, pagsuko at pagtalima. Ibig sabihin nito, kapayapaan ang hangad namin. Ang bawat Muslim na nabuhay dito sa buong mundo, ang hangad namin ay kapayapaan. Let us rejoice in Him. This is Kaya doon po sa may akda ng anti-terror bill na si Lacson, no? Paano mo ito ginawa at paano mo ito pinag-isipan na Mr. Lacson? Dahil itong anti-terror bill, no? Baka na mamaya ay mayroon kang galit sa amin ng mga kamusliman. the day of Eid. Dahil una, isa kang militar, no? Isa kang general noong unang panahon na natatandaan ko yun, ay baka ikaw ay may galit ka sa amin mga kamusliman kaya ikaw may akda nito. Let us rejoice. Kami po hindi kami tutol dyan. Ang sa amin lamang Senator Lacson na dapat ito ayusin na walang po sanang madamay ng mga inosente. Lalong-lalo na doon kay Tito Soto. Senator Tito Soto. Mayroon po kayong hindi po ako
hindi ako doon na asang-ayon doon sa mga paliwanag mo dahil parang mayroon kayong iniiwasan sa iyong pagpaliwanag. Dahil nung napanood ko yung ang video na yun na ikaw ay in-interview ni Erwin Tulfo, abay pinakinggan ko ng gusto, parang mayroon kayong iniiwasan na sabihin. Sa bawat po investigasyon, sa bawat po pagpaliwanag ninyo, sa bawat katanungan ng mga reporter ay hindi nyo ito binabanggit. Ang lali po ang sa bawat senador, sa bawat senador, hindi ito nababanggit na papaano lamang ang kapakanan ng mga kamusliman, na ang mga kamusliman sa Pilipinas ay mayroong balat, mayroong ibig sabihin, mayroong silang history. Sila ay binansagan na mga terorista. Yun po ngayon ang iniwasan ng mga senador na sasabihin ito. Bakit ayaw sabihin? Ipaliwanag nyo na dapat sabihin ito, banggitin nyo sa ire, na ang mga kamusliman na itinagurian na terorista ay hindi kasali. At banggitin nyo sana kung papaano na hindi masali ang mga kamusliman dito. Hindi naman lahat tayo gusto natin kapayapaan, no? Di ba? Pero ang sa amin lamang dito, naway ito'y maging maayos at balangkasin pa ng maayos ito ni Pangulong Duterte. Dahil andun na po yung kopya ng anti-terror bill na nasa kanya na po, ang pagpirma lang ang kulang. Ngayon, pag ito'y napirma ni Pangulong Duterte, ito'y maging isang batas na tunay. At doon nga, pag ito'y nag-isang batas na, ito'y napaka dito na po mga ngamba ang mga kamusliman. Itong ayaw natin na mangyari sa dito, na maibalik yung dating mga masamang panaginip na nangyari sa mga Mindanao, sa mga kamusliman doon sa Mindanao. Ay hindi lang po sa Mindanao, pati diyan sa Metro Manila nung panahon, ay balita nung ang kwento ng mga ustadis dati, kasi noong una siyempre tayo Kristiyano pa. Yung mga naunang mga Muslim na mga balik Islam diyan sa Metro Manila, ay pinaghuhuli at yung mga kanilang mga office o kaya kailang mga school o Islamic school ay pinagigiba. Dahil nga doon sa paratang na ang mga kamusliman ay gumagawa ng mga kasamaan, at ito'y nagpaplano na pabagsakin ang gobyerno. Na ang katotohanan po ay malabo po na mangyari yan, na gawin ito ng mga kamusliman. Na ang gumagawa po ng mga karasan, ito pong mga taong gustong sirain ang Islam. Hindi po sila mga tunay na mga Muslim. Hindi po sila tunay na tumatahak sa tunay na landas. At sila'y walang takot sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Dahil po yung Muslim na matatawag, excuse me, dahil yung matatawag lamang ng mga kamusliman na tunay ay yaong sumusunod sa dakilang tagapaglikha. The faces full of laughter, the pockets full of sweets. Let us rejoice. Doon sa pangalawang katanungan, no, ni brother, isa-isa natin, yung isa pang katanungan pala, kasi mayroon pa rito nagtatanong, at atin pong basahin, atin basahin, magbigyan natin ito si brother, ito'y taga Cebu ba ito? Taga Cebu, nagtatanong. Pagbigyan natin ng isa. At ito nga po yung katanungan ng isang brother natin na nagtanong. Ito'y mula pa sa Cebu. At wala rin pangalan, walang pangalan. Sa ang tanong niya rito, at ating basahin mga kapatid at mga kababayan, ito po ang kanyang pagkasabi rito. Kung si Propeta Abraham ay Muslim, sabi niya rito, ganito po ang kanyang katanungan, kung si Propeta
kung si Propeta Abraham ay Muslim o ama ng manampalataya, sino naman si Jesus sa mga Kristyan? But ito ay mahirap sagutin ito. Itong katanungan ito, parang ang nagpadala nito ay hindi niya ito masyadong naayos ang kanyang katanungan. Pero ganun pa man, ay ating kasagutin ito kahit paano, para lamang mapagbigyan. Pero kahit paano ay ating sasagutin ito para lamang mapagbigyan yung nagtatanong. Ha? At brother from Cebu, no? ito po yung kasagutan ng yung tanong. Totoo po na si Propeta Abraham isa po ama ng manampalataya sa buong sangsinakpan, no? Si Propeta Abraham ay siya po isang propeta na tinagurian na ama ng manampalataya. Dahil po sa kanyang mga angkan, unang-una sa kanyang mga anak, yun po ay hinirang na dakilang tagapaglikha na si Allah, ang kanyang mga anak na po lahat na po mga propeta. Katulad na ni Ismail, sila po yung mga propeta. Lahat, si Isaac, sila po ay ginawa ng mga propeta ni Allah. Ang dalawang anak ni Propeta Abraham ay ginawa itong propeta, hinirang na propeta ng dakilang tagapaglikha na si Ismail at si Isaac. Kaya po ay yung mga anak ni Propeta Abraham, no, ay lumaganap po sa buong Middle East noong panahon. Kasi Middle East pa naman noong unang panahon, di ba? Wala pa naman yung China, wala pa yung Amerika, wala pang Philippines, wala pa yan. Kaya kumalat po doon sa buong Middle East noong panahon. Kaya po tinagurian siyang ama ng mga manampalataya dahil po sa kanyang mga anak na naging mga propeta. Dahil yung mga propeta ngayon na ating nakilala, ayan po yung magkakapatid at magkakamag-anak ngayon. Sila si David, propeta David, Solomon, propeta Jesus alayhi salam, sila propeta Muhammad alayhi salam, sila si David, sila si iba yung sila si Yusuf, yung mga lahat ng mga hinirang ng mga propeta, no? Sila ay mga magkamag-anak at magkakadugo. Ibig sabihin po sila ay magkakalapit na pinsan. Kaya si Propeta alayhi salam, Propeta Abraham alayhi salam, siya po ay tinagurian na ama ng manampalataya. Kaya doon po sa kasagutan doon po sa isa pang tanong kung si Propeta Abraham ay ama ng manampalataya at si Jesus ay sino naman sa Kristyan? Si Jesus po, alayhi salam, na anak ni Biring Maria, ay ito po ay kinilalang Diyos ng mga Kristyan. Kinalik si Jesus alayhi salam, sa tunay pangalan po niya Isa, no? Si Jesus alayhi salam ay siya po tinagurian na siya po tinawag na Diyos tinuring na Diyos. Kinilala na Diyos na tagapaglikha daw, sabi nila. Yun ang kanilang kaalaman, no? Yung kanilang paniniwala, no? Na si Jesus ay Diyos ng mga Kristyan. Dito po ating pong baybay ito. Siyempre, ito yung ating sasagutin ng maayos. Ito ating sagutin ito ng maayos, no? Si Jesus po ay kinilala ng mga Christian na ay propeta, ay Diyos, no? Diyos nila na Diyos daw na tagapaglikha. Dahil po nga ang mga Kristiyano, doon po kinuha ang kapangalan ng kailang reliyon ay doon po kinuha sa pangalan ni Kristo. Samantalang kung ating pong baybayin,
Hindi po Kristo ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan po niya ay Jesus, hindi po Kristo. Kung ating pong aalamin at pag-aralan, yan pong Kristo na yan ay ibig sabihin ay iyan po ay salitang Kastila. Na ang ibig sabihin niyan ay tagapamagitan. This is the day of Kaya kung iyong iugnay at iyong idudugtungin na Jesus at Kristo, ibig sabihin doon, Jesus na tagapamagitan. Hindi po siya, ibig sabihin, pag yan po ay yung translate mo, yung Kristo sa ating salita, no? Ang kahulugan niyan ay tagapamagitan. Let's hearts rejoice in Hesus Kristo, ibig sabihin doon, si Jesus ay tagapamagitan. Thee. Ibig sabihin, propeta siya. So, kasi po, ang bansag po ng mga propeta, sila po yung mga tagapamagitan. This is the day At of hindi po sila Diyos. glory. At bueno, doon lang muna tayo at wala tayong oras, no? At naubos na. Siguro itong kasagutan ni Brother na from Cebu ay itutuloy natin sa sunod pa nating pagkikita, no? Sa muli nating pagsahing papawid ay ating ito sasagutin at dudugtong natin ito kasi mahaba itong talakay nito. Brother, salamat sa iyong mga tanong, sa iyong tanong, simple naman at inshallah ay ipanalangin natin sa dakilang tagapaglika at masagot natin ito ng maayos para po maliwanagan kayo. Yan po ay talaga nagmamadali po oras na numalis, no? At talaga Muslim din ang oras. Kaya hindi po natin mapigilan yan. Kaya po sa ngalan dyan sa Pilipinas, Islam is in Action Pilipinas, Islam in Action na Pangasinan, Islam in Action na Ormoc City, at simple naman doon sa Saudi Arabia, Islam in Action Saudi Arabia, at dito rin sa Qatar chapter Islam in Action. Abay ay maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay kayong lahat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.